Inulan at binaharin ang lungsod ng Valenzuela. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga pasyente at empleyado ng isang ospital. Saksi live, si Jamie Santos. Pia, manakanakang pag-ulan na lamang ang nararanasan dito sa bahagi ng Valenzuela City. Pero bakas pa ang iniwang baha ng bagyong Egay. Gabi na pero mistulang ilog pa rin ang kahabaan ng Lazaro Street. Hindi pa rin humuhupa dahil paminsan-minsan pa ang pag-ulan ngayong gabi. Ang ilang residente no choice kung hindi lumusong sa baha, tulad ng mag-anak na ito. Malaki ng ulam. Bakit lumusong, sir? Wala nang daanan mo eh. Kaysa naman pwede ka, ayaw. Oo, mahal eh. Oho. Ngayon po, lahat na lang po kami para makatipid. Meron din namang sumasakay ng pedicab, kaya naman lumalakas ang kita ng pedicab drivers kapag ganitong panahon. Maraming musakay. Kaso lang, mahirap ipadyak. Tuwing maulan, lagi ring nakaantabay ang truck ng Valenzuela City LGU para magbigay ng libreng sakay. Pero hindi lang residente ang hirap sa ganitong kalagayan, maging ang nagbibigay tulong tulad ng ambulansyang ito. Kaya nagtulong-tulong ang mga taga-barangay Dalandanan para maihatid ang ilang pasyente ng Valenzuela City Emergency Hospital. Yung ambulansya kasi bahanaw eh. Kaya tinasidecar na lang namin. Mano-mano na lang namin binubuhat. Malalim mo kasi yung tubig. Kamay tulungan. Ang isang lola isinampa sa likuran para ilipat sa sidecar na magdadala sa kanila sa kalapit na ospital. Naku, mahirap po kasi ang halos yung buong trike, yung gulong ng trike, umulubog. Ay sana tumaas yung kalsada para hindi na kami mahihirapan. Nag-aalat na lang din kami ng oras, struggle talaga siya. Pero as frontliner, kailangan talaga naming pagbutihan, saka papasok talaga kami on time. Kahit baha. Pia, passable naman ang MacArthur Highway sa lahat ng uri ng sasakyan sa mga oras na ito. At live mula rito sa Valenzuela City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagbalik biyahe na ang karamihan sa mga sasakyang pandagat na ilang araw ding naapektuhan ng bagyong Egay. Saksi, si Joseph Morong. Pwede na maglayag ang mga barko mula sa Manila North Port Terminal tulad ng barkong ito na pa-Cebu na may lampas 200 pasahero. Pero inaabangan pa nilang kumalma ang dagat para makalapit ang mga barko sa terminal. Isa ito sa 4 na mga barkong ngayon pa lamang makakaalis. Matyaga na lamang na naghihintay ang mga pasahero sa biyahe nila mamayang gabi. Pahiga-higa, tulog, kain, matagal. Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Maynila at Philippine Red Cross ng mga pagkain sa mga stranded. Ayon sa Philippine Ports Authority, nagbalik biyahe na ang karamihan sa mga nakansela dahil sa bagyong Egay. Sa mga nagbabalak bumiyahe sakay ng mga barko paalaala ng Philippine Ports Authority o PPA, oras na magkaroon ng signal. Kahit signal number 1 pa yan, ay tigil ang operasyon ng mga pier at biyahe ng mga barko. Kahit 1 yan, lalo ang layo ng destination natin, Visayas, Mindanao. Ang tagal ng layag sa dagat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Katatapos lang ng hagupit ng bagyong Egay, isa na namang bagyo ang kailangan nating paghandaan. Alamin ang latest mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Maraming salamat, Pia. Mga kapuso, wala na nga ang bagyong Egay pero may bagong bagyo na namang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At dahil nasa labas na ng PAR ang bagyong Egay, tinatawag na po natin yan sa international name nito na Doksuri. Patuloy na itong lumalayo dito sa ating bansa at sa China naman ang sunod na tinutumbok. Kaninang hapon, kaunting lugar na lang ang nasa ilalim ng signal number 1. Yan po ay dito sa Batanes, northern portion ng Apayao, Ilocos Norte, northwestern portion of Cagayan at ganun din sa Babuyan Islands. At sa mga oras sa ito, patuloy nating inaantabayanan ng ilalabas na bulletin ng pag-asa at aalamin natin kung meron pa nga bang nakataas na signal at patuloy po kayong tumutok sa GMA Integrated News Weather Center.
Samantala, pinalalakas pa rin ng dating bagyong Egay yung hanging habagat o yung southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan at mga pabugso-bugsong hangin. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may mga pag-ulan na po dito sa Central Luzon at ganun din sa bahagi ng Mimaropa. Sa hapon, mas maraming lugar na ang uulanin at makikita nyo meron na pong mga pag-ulan dito sa Northern Luzon, ganun din sa Calabarzon at ilang bahagi rin ng Bicol Region. May mga heavy to intense rains dito po yan sa bahagi ng Cagayan, ganun din sa Cordillera, Zambales, Bataan at Mindoro provinces. So yan po yung mga nakikita ninyo dito sa ating rainfall map na nagkukulay pula at kulay orange. Ibig sabihin po niyan, yan yung mga malalakas o mga matitinding buhos ng ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Visayas naman, may mga kalat-kalat na ulan din inaasahan po natin dito sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros provinces at pati na rin dito sa may Samar at Leyte provinces. Meron din mga pag-ulan dito yan sa ilang bahagi ng Cebu at ng Bohol. Inaasahan naman natin, posible po ang mga pag-ulan dito po yan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Caraga Region. At meron din mga pag-ulan sa ilang bahagi pa ng Northern Mindanao, Soxargen at Davao Region. Habang dito naman sa Metro Manila, mula po umaga mataas na naman ang tsansa ng ulan. Posibleng magtuloy-tuloy po yan sa hapon at ganoon din meron din mga pag-ulan, lalo-lalo po sa gabi sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Kaya doble ingat pa rin po tayo. Samantala, yung bagyo naman sa labas ng PAR huling namataan, dito po yan sa mahigit 1,000 kilometro pa naman ang layo mula yan sa Eastern Visayas. At ayon po sa Pag-asa, posibleng pumasok yan sa PAR sa Sabado o kaya naman ay sa Linggo. Tatawagin po itong Bagyong Falcon at magiging ikatlong bagyo sa PAR ngayong July. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa naman ang tsansa nitong maglandfall, pero maglandfall man o hindi, maaring hatakin po niyan itong hanging habagat o yung southwest monsoon, kaya naman paghandaan pa rin po natin ang mga posibleng pag-ulan sa mga susunod na araw. Pia? Amor, kapag pumasok ba itong magiging bagyong Falcon sa PAR, yung mga lugar ba na sinalanta ng bagyong Egay ang siya ring tatahakin nito or kaya ito rin ba ang mga lugar na maapektuhan ng paghatak nito sa habagat? Yes, Pia, I'm sure marami sa ating mga kapuso ang nag-aalala ngayon dahil nga katatapusan ng bagyong Egay, meron na namang panibagong bagyo na nagbabadyang makaapekto dito sa ating bansa. No? Inaasahan nga natin na kung sakali man napalakasin nitong magiging bagyong Falcon, itong hanging habagat o yung southwest monsoon, merong mga pag-ulan lalong-lalo na dito yan sa western section ng Luzon, kasama dyan ng Zambales, Bataan, ganun din ang Mindoro provinces at meron din mga pag-ulan dito yan sa Panay Island at sa Negros provinces. Yan yung usually na nakakaranas sa mga pag-ulan na dala-dala ng hanging habagat. At dito sa ating Metro Weather, makikita rin natin merong mga pag-ulan dito sa Northern Luzon na alam naman natin ay yung talagang direktang naapektuhan nito nga nagdaang bagyong Egay. Inaasahan po natin may mga pag-ulan simula po yan sa Lunes at inaasahan natin na merong mga malalakas pa rin sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan dito po yan sa Northern Luzon ay posibleng epekto nito nga extension o yung trough nito nga inaasahan nga natin na bagyong Falcon. Pero sa ngayon, marami pa pong pwedeng mangyari o mga pagbabago. Kaya patuloy po kayong tumutok at antabayanan po ang updates tungkol nga dito sa binabantayan nating bagyo. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. At dahil sa epekto ng bagyong Egay, may mga lugar pa rin walang klase bukas, July 28. Kabilang ng klase sa lahat ng antas sa Angeles City at Bamban, Tarlac. Kanselado na rin ang klase at pasok sa trabaho sa gobyerno sa Dagupan City. Umabot sa 5,000 pamilya sa Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte at Datupiang sa Maguindanao del Sur ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa Ministry of Social Services and Development ng BARMM, halos 2,000 pamilya ang nakatanggap na ng tulong. Nakatakda rin ideklara ng lokal na pamahalaan ng Northern Kabuntalan ang state of calamity. Abiso sa mga customer ng Maynilad, tatagal hanggang bukas ng alas 8 ng umaga ang water service interruption sa ilang lugar sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Bacoor at Imus sa Cavite. Ay sa Maynilad, dahil sa malakas na hangin nitong mga nakarang araw ay napadalas ang power fluctuation sa Putatan Water Treatment Plant. May mobile water tankers naman na magrarasyon ng malinis na tubig
sa mga apektadong lugar. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng Peking luxury products ang kinumpiska sa iba't ibang establisimento sa Maynila. Saksi, si John Consulta. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng NBI Intellectual Property Rights Division ang 7 establisimento sa Maynila I-receive mo muna yung search warrant. na nagbebenta raw ng mga counterfeit na produkto ng isang luxury brand. Kinumpiska sa mga nireditindahan ang mga pineging produkto tulad ng bags, belts at wallets. Ayon sa NBI, ang luxury brand mismo ang nakamonitor at nagsumbong tungkol sa lantarang bentahan ng mga peking produkto. Na-confirm natin na nagbebenta sila through test buy. Pagkatapos ng test buy, pina-check natin sa kumpanya na nagmamayari ng peking produkto at kinumpirma nilang mga peke itong mga produkto nila. Sabi ng NBI, aabot sa mahigit 10 milyong piso ang mga kinumpiskang peking luxury products. Hindi nawawala din sa gobyerno natin dahil hindi ito nagbabayad ng tamang buwis. Sasampahan ng reklamong trademark infringement o paglabag sa Intellectual Property Rights Code of the Philippines ang mga tindahang inoperate. Sinisika pa rin namin makuha ang panig ng mga sinilakay na tindahan. Pagka-file natin ng case, magpa-file na tayo ng motion for destruction para sirain itong mga produktong ito at hindi na may balik sa merkado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Face mask na biodegradable at app na makapagsasabi kung hazard-prone ng isang lugar. Ilan lang po yan sa mga tampok sa Handa Pilipinas 2023 sa Pasay City. Saksi, si Oscar Oida. Bangkang hindi lumulubog. Biodegradable face mask na maaaring magamit ng 30 araw. Makinang maaaring tumanggap ng data maski walang internet. Ilan lamang yan sa mga teknolohiyang dinevelop ng Department of Science and Technology o DOST na tampok ngayon sa Handa Pilipinas sa World Trade Center dito sa Pasay. Kasama dito ang isang app na makakapagsabi kung ang lugar ba ay hazard-prone o hindi. Ito sa house important. Yes, how safe is my house? Kasi earthquake eh. Yes, information ng bawat individual o bahay kayang and then how safely are we can assess How about tsunamis? Kamukha ng Tacloban, meron. Layo ng Handa Pilipinas na palawakin ang kamalayan at pagtanggap ng publiko sa mga teknolohiyang dinevelop ng DOST para sa paghahanda at pagresponde sa mga kalamidad. Napakahalaga daw nito, lalo't ang Pilipinas ay #1 sa most disaster-prone country sa buong mundo, batay sa World Risk Index. Wala tayong magagawa dyan sa natural hazards. We're prone to it. Pero saan natin kayang hindi maging top 10 ang Philippines, mapababa natin, ay sa kontrol ng kahandaan ng mga tao, pagpapababa ng pagka-vulnerable ng mga tao. Kung galing at teknolohiya lang daw ang pag-uusapan, di papahuli ang mga Pinoy ayon kay Solidum. Ang kailangan lang daw, ma-utilize ito ng gusto. Gusto rin naming marinig ng mga potential investor or yung mga mayayamang local government to fund these technologies if they can. We're going to make a template here. Make people aware of what the OST is doing. Awareness is very, very important. And then ika-categorize namin. No? And then we will show this to the governors, to the mayors. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. May sagot si kapusohang Jack Roberto sa isang mainit na tanong ng mga netizen. Bakit nga ba solo siyang naglakad sa red carpet noong GMA Gala 2023 at hindi kasama ang kanyang girlfriend na si Barbie Fortesa? Sabi ni Jack, gusto nila kasing ma-emphasize ang kanilang suot. Pero paglilinaw ni Jack, seatmates naman sila ni Barbie. Bago ang GMA Gala 2023, usap-usapan kung ang makasama ba sa red carpet ni Barbie ay ang real-life boyfriend si Jack o ang on-screen partner si David Licauco. Sa isang IG post, aminado naman si Barbie na siya ay one lucky gal dahil sa pagiging supportive ni Jack. Easy Mill meets Slim Shady. Yan ang big milestone ng Fil-Am rapper na si Ezekiel Miller. Pumirma ng kontrata ang Fil-Am rapper sa music labels ng mga American rapper na sina Eminem at Dr. Dre.
Sa isang statement ng website ng Shady Records, sinabi nilang napakinggan online ni Eminem ang music ni Easy Mill at saka ito inirecommend kay Dr. Dre. Ayon kay Eminem, perfect fit si Easy Mill sa kanilang labels. Para sa unang proyekto ni Easy Mill, ilalabas ng kanyang album na Duality Redux. Kasama rito ang bagong single kung saan tampok si Eminem. Napag-usapan ngayong araw ang buhay pag-ibig ni Kapuso star Andrea Torres sa Fast Talk with Boy Abunda. Inamin ng aktres ang bilang ng kanyang mga manliligaw ngayon. 1 to 10, dami ng manliligaw mo ngayon. Ay, 5. 1 to 10, gaano ka kabilis mo? Ayon kay Andrea, single siya ngayon at dagdag niya may season naman para sa pag-ibig at hindi niya ito kailangang hanapin. Nabanggit din ni Andrea na marami siyang natutunan sa kanyang mga past relationship. Complete the sentence. Ngayon, natuto na akong... Ngayon, natuto na akong lumaban. Laban. At yan, Iga, ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.